Iba talaga yung sumpa na iniiwan ni Lebron sa team na inaalisan niya no? Ilang araw lang kasi ang pagitan pag-sign niya sa Sixers, lumabas agad ang report sa Lakers owner na si Mark Walter na under investigation ngayon yan ng FBI dahil sa financial fraud. Dahil iniimbestigahan ngayon ng federal prosecutor at SEC kung may naging problema talaga sa pag-disclose ng nasa 16 billion na loans na may kaugnayan sa company mismo nitong si Mark Walter Yung ibang mga report agad sinasabi na pwede talagang malaking epekto nga raw to sa LA Lakers at ibang team na pinagmamay-arian mismo nitong si Walter. Parang minalas-malas no dahil halos isang taon pa lang ang lumilipas nang mabili niya ang Lakers franchise sa Bass Family tapos ngayon nalalagay agad sa alanganin. Dahil nung September 2025 pa lang pala, may lumabas na talaga na report na nagsasagawa na ang FBI ng court-authorized search sa private plane pa lang nitong si Mark Walter sa Chicago. Kinuha nila yung personal na gamit niya gaya ng cellphone, tablet para sa investigation dahil sa financial dealing sa business empire niya kabilang ang Guggenheim Partners, TWG Global at dalawa niyang insurance companies pa. Kaya kung aabot talaga yung investigation na to sa criminal charge o malaking civil penalties, malamang sa malamang magkakaroon nga raw talaga ng pressure sa mga kampanan niya at sports asset pa. Yung Lakers, kakabili niya pa lang kaya nakikitang mas madali niyang bitawan o ibenta yan kung sakali Pero ang Lakers din kasi isa sa pinakamahalagang sports franchise Kaya pwede pa rin niyang maging source para sa malaking cash kung kakailanganin Pero sa ngayon, wala pa naman talagang report sa plano niya. Pero kung ang NBA mismo nga raw ang magre-request sa ilalim ng NBA Constitution, may kapangyarihan ang league na kumilos kontra sa team owner kung sakaling lumabas talaga sa investigation na may nilabagyan na kaso o gumawa siya ng seryosong misconduct. Sa ngayon, wala pang kahit anong indication na isinaalang-alang ang NBA sa kaso ni Walter. Kung magkakaroon ng criminal conviction, lalong mawawalan siya ng kontrol sa financial empire at utusan mismo siya ng NBA na ibenta ang stake niya. Diyan lang talaga pwedeng magkaroon ng usapan about sa pagbenta ng Lakers at paghahanap ng bagong majority owner Pero sa tingin ko kung sakali lang na mangyari, possible, Bas family pa rin ang nag-aabang dyan. Hindi nila basta-basta pakakawalan ang Lakers franchise Based sa mga report, business analyst, ang Lakers isa sa pinakamalaking global sports brands. Kapag ang majority owner nasa ilalim ng federal investigation, malaki yung epekto na tatamaan agad ng matindi sa media scrutiny, dagdag na tanong mula sa sponsors at business partners at pansamantalang reputational pressure sa franchise. Pero sa report ng Lakers Daily kasi at iba pang mga report, sa ngayon patuloy pa rin yung magandang operation ng Lakers. Walang indication na maaapektuhan talaga si Rob Pelinka, JJ Redick at Luka o ibang roster nila. Hindi rin naglabas ang NBA ng kahit anong disciplinary action kontra sa franchise Kaya tuloy pa rin ang off-season plans ng Lakers habang nagpapatuloy ang investigation sa team owner nila. Parang instant karma nga raw talaga yung iniwan ni Lebron Inalisan niya yung team na to ilang araw lang ang pagitan pag-sign niya sa Sixers. Magkasunod na dalawang balita agad yun lumabas. Kaya yung mga report na to, lahat ng mga fans talaga sinasabing karma ang inabot ng Lakers since hinayaan nilang umalis si Lebron. Hindi galing sa akin yan hinayaan nilang mawala ang leadership, global marketing power, TV ratings, jersey sales at international fan interest na ngayon nakukuha na lahat mismo nitong Philadelphia Sixers. Dahil hindi lang basketball, entertainment ang dala ni Lebron pati global impact kaya ang sumunod agad na balitang may legal na issue ang owner na si Mark Walter lalong nakikita ngayon na sobrang bad timing ang nangyari sa kanila after umalis si Lebron. Noon kasi pag alis ni Lebron bumagsak ang hit mula sa finals team, nagkaroon ng injury si Chris Bosh at kalaunan napilitang magretiro dahil sa blood clot condition. Ilang taon bago sila uli naging contender kaya ngayon lang makakabawi yan kung sakali. Sa Cleveland Cavaliers naman noong 2018, umalis din siya papuntang Lakers. Nagsimula agad ang Cavaliers sa rebuilding, ilang sunod na taon silang lottery team. Kailan lang rin nakabalik sa contender yung mga yan pero hindi pa rin nakakaabot at nakakakuha ng ACF.
Kaya ngayon, Lakers naman ang inabot ng sumpa pag alis niya. Lumabas agad yung report tungkol sa federal investigation na may kaugnayan sa negosyo ng bagong owner nilang si Mark Walter. Naging sentro agad ng usapan yung malaking pressure ngayon kay Luka na bagong franchise player. Mukhang hindi na rin kasi talaga masaya itong si LeBron sa Los Angeles dahil bago pa lang pala yan pumirma sa Sixers, ang LA Clippers nag-offer sa kanya ng 1 year 20 million contract malayo sa tinanggap niyang 2 years 8 million veteran contract sa Sixers. Kaya mukhang hindi talaga pera na ang habol ni LeBron. Kung Clippers ang pinili niya, mas malapit pa rin sana siya sa family niya sa Los Angeles at malaki nga naman talaga ang offer sa kanya. Plus siya ang magiging top scorer dyan kung sakaling matuloy yung trade nitong si Kawhi sa Raptors. Pero sang report ngayon, possible maboid pa yung contract niya dahil sa salary cap circumvention eh. Kaya nakikita na pinili talaga nitong si LeBron ang Sixers dahil malinaw na nasa championship chance yung mga to na may Embiid, Brown, Tyrese Maxey. Kaya ayaw rin magsisi talagang araw ni LeBron sa possible last decision ng karir niya. Isa pa, nasa ilalim rin kasi talaga ng investigation ang LA Clippers na pwedeng iniwasan niya na base mismo sa report, aabutin pa yan hanggang 2027 dahil sa salary cap circumvention nitong si Kawhi na nasa 28 million endorsement deal mula sa company Aspiration na may kaugnayan sa Clippers owner na si Steve Ballmer. Ligtas na dapat si Kawhi dyan eh. Ang problema, sa kanya ginamit mismo yung Aspiration deal. Pero pinaghihinalaan pa lang yan ng NBA na pwedeng ginamit sa kanya yung kabuuang compensation nang hindi sinasama sa salary cap ng Clippers. Based sa mga routers na pwedeng i-void ngayon ng Raptors ang trade dahil sinasabi ng NBA mismo na kung itutuloy nila ang trade kay Kawhi bago ang investigation, possible na pati sila maapektuhan sa magiging resulta lalo't hawak na nila yung kontrata kung sakali ni Kawhi. Kaya ngayon may mga report na pinili muna ng Raptors hintayin yung magiging resulta ng investigation. Kung maklear si Kawhi at ang Clippers, pwedeng ituloy yung trade, papirmahin siya ng bagong contract at makapaglaro agad sa Raptors. Pero ang problema, kung may makita nga raw ang NBA na paglabag sa salary cap rules talaga, pwedeng maapektuhan yung transaction depende sa magiging desisyon ng NBA. Sa ngayon, wala pang official na report about sa investigation ni Kawhi pero malinaw na pwedeng maboid o naboid na nga talaga yung trade niya sa Raptors. Ito yung inaasahan talaga dahil sa investigation. Lalong nahihirapan ang Clippers na mag-rebuild sa roster nila eh. Hindi sila makagawa ng malaking move dahil hawak pa nila yung malaking kontrata ni Kawhi. Kung hindi yan matitrade at aabutin ng 2027, possible dun pa lang nila yan matrade at dyan pa lang rin sila makakapag-rebuild ng roster.